Magandang umaga, mga igan, ramdam na ng mga tsuper at pasayro ng mga jeep ang epekto ng pagsara ng Tandasora flyover at intersection para sa konstruksyon ng MRT-7. Darito ang unang balita ni James Agustin live. James! Yes, Igan, good morning. Alam mo, dito sa Tandangsora Avenue ay may mga apektado ng mga jeepney driver, maging mga pasahero na kinakailangang maglakad ng mas malayo dahil nga doon sa pagsasara nitong Tandangsora flyover, maging ang intersection nito sa ibaba. Simula alas 11 ng gabi nung Sabado, hindi na nadadaanan ng mga motorista ang Tandangsora flyover, maging ang intersection nito sa ibaba. Hinarangan na ito ng mga concrete barrier para bigyang daan ng konstruksyon ng MRT-7. Kaya mga motorista mula sa Tandangsora Avenue at tumatawid sa intersection ay kinakailangan ng kumanan sa Commonwealth Avenue at mag-U-turn malapit sa Microtel, kanan sa Katipunan Avenue patungo sa destinasyon. Isa sa mga apektado nito ay ang mga jeep na galing sa Sangandaan na tumatawid muna sa Tandangsora intersection bago magbaba ng mga pasahero sa Commonwealth Avenue. Kaninang madaling araw, nagbababa na lang sila ng mga pasahero sa dulo ng Tandangsora Avenue. Oo, kasi malayo ikutan namin eh. Tsaka kasi pagka umikot kami doon, mahuhuli kami kasi highway na kami. Eh yung bukas pa nga yan, nahuhuli kami. Yan pa kaya malayo. Opo, kasi layo ng U-turn eh. So paano po ginagawa natin ngayon? Eh minsan kung dito na lang kami magbalik-balik. Kasi talo kami sa diesel eh. Diesel po na pataas. Kaya ang mga pasahero naglalakad na lang at tumatawid sa footbridge para makapunta sa kabilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Kasi pagtawid, hindi naman kami makatawid, hindi na makadiretso eh. Kaya Maglalakad po, tatawid na lang po. ng footbridge. Ayos lang kunting lang. Wala naman, ayos lang, parang wala na mga bala sa amin. Samantala, nasa 50 volunteer ang CAS riders naman na magsasakay ng libre sa mga pasahero na apektado ng Tandangsora flyover closure. Maaring bumaba yung mga pasahero sa Commonwealth Avenue, Katipunan Avenue, Congressional Extension at Luzon Avenue. Magsisimula ang libreng sakay alas 7 o alas 8 ng umaga. Depende raw kung marami ng mga pasahero ang apektado. Samantala, sa mga oras na ito dito sa Tandangsora Avenue, ito malapit lamang tayo dito sa Senarado Tandangsora flyover at yung maging intersection sa ibaba ay marami mga pasahero ngayon naglalakad kasi yung karaniwan nga mga jeep na nanggagaling doon sa Sangandaan ay dito na nagbababa ng mga pasahero at gumagamit na ng footbridge. Sa lagay ng trapiko naman sa mga oras na ito ay maluwag pa naman yung lane ng Commonwealth Avenue na patungo sa area ng Quezon Memorial Circle para doon sa mga jeep na papunta ng UP at galing dito sa Tandangsora Avenue ay kinakailangan nilang mag-U-turn doon sa area ng Microtel. Sa mga oras na ito ay maluwag pa naman at marami ng mga tauhan ng MMDA nagmamando sa daloy ng trapiko. Yan muna pinaka-latest. Balik sa'yo, Igan. James, tanong ko lang yung pinapatanong sa akin ng mga kababayan natin dyan. Yung tawiran ba? May tama ng tawiran para sa pedestrian? Igan, merong footbridge dito, yung Tandangsora footbridge at yun ay nadadaanan din naman ng mga tao pa at hindi naman isinara yun at hindi sinabay yung pagsasara noon doon sa closure nitong Tandangsora flyover maging yung intersection sa ibaba. Ngayon, no choice din itong mga kapuso natin dahil dati, yung mga jeep ay tumatawid dito sa intersection at doon sila sa kabilang side nitong Commonwealth bumababa. Pero ngayon, dito na sila sa kinatatayong bumababa at kailangan nilang tumawid doon sa footbridge. Mas mahaba yung lakaran para sa kanila, Igan. Okay, maraming salamat. James Agustin.